So hello everyone, welcome to Tarot with Chiba. Ngayon naman po, babasa naman po natin ang ating second house na si Taurus. So this is Sun, Moon, and Venus as well as rising placement. Only takes what resonate with you, and if it's not resonate, it simply means that it is for someone else. So this reading is for March 16 to 22. This is our weekly reading po. General reading ng ating love, career, and finance. So, let's see kung ano yung mga cards na lalabas sa'yo for this week, no? Taurus. Okay. For Taurus, love, career, and finance. Taurus, love, career, and finance. Taurus. Okay, so you have the Page of Wands for your love. You have the Five of Swords for your career, and you have the Eight of Cups for your finance. So, sa Page of Wands mo, no, makikita mo sa love mo, no, na tinitignan niya yung kanyang wands. No, focus siya sa kanyang wands, which is, nakafocus ka naman sa iyong love, no, but parang meron ka pang mas gusto na ma-level up yung iyong love life or relationship, no? Nakikita ko dito sa card na to, no? Nararamdaman ko na parang when it comes sa relationship, parang ikaw lang yung nag-iisip ng kung papaano mo i-level up o i-upgrade yung iyong relationship with your partner, no? And yeah, maganda kasi may clarity ka eh. May clarity ka sa love eh. Naiintindihan mo at malinaw sa'yo, no? Malinaw sa'yo, parang medyo papahinga ka, kinakalma mo lang yung iyong isip when it comes to relationship, no, Taurus, which is napakaganda para sa'yo. And sa iyo namang career, you have the Five of Swords. May mga tao sa paligid mo na medyo hirap, no? Hirap na ma-achieve nila yung mga gusto nilang ma-achieve, no? Dahil, alam mo yun, parang may competition eh. May competition na nangyayari sa career mo, no? Pero i-clarify pa rin natin yan ulit mamaya para mas maintindihan natin kung ano ba talagang ibig sabihin ni Five of Swords sa iyong career sa ating mga Taurus. So, sa iyo namang finance, no? You have the Eight of Cups, which is, siguro, nakikita ko at nararamdaman ko dito na mag-move ka from kung anong meron ka ngayon sa bago, or maghahanap ka ng mas bago na alam mo yon, yung financial na upgrade, kumbaga, no? Parang kahit nandyan pa yung, may mga nakatayo pang mga cups dyan, nandyan naman, no? Pero doon sa comfort zone na kung saan mo nakukuha yung mga finances mo, no? Gusto mo pa at maaaring ikaw ay umalis para kumuha o humanap pa ng mas makakapag-increase pa ng iyong, alam mo yon, yung iyong finance, no? Taurus. But we will clarify this card for our Taurus. So, let's start with your love, no? Love, Page of Wands for Taurus. Love and relationship for our Taurus. Page of Wands. Okay, thank you. Okay. For our... Oh, lumabas agad. Okay. One more, please. Okay, so you have the Tower, no? Obviously, magta-transformative ka for this week, no? Magta-transformation ka when it comes to love, no? So, yung mga unhealed mo na relationship, no? Yung mga problema, mga gulo, mga trauma, mga unhealed na bagay sa iyong love, no? Maaring dumating sa'yo within this period of reading natin, no? Or this week. But, no, makikita mo naman dito na may mga sudden unhealed or mga chaos or gulo na you may be facing
no, na magbibigay sa'yo ng medyo konting crisis lang naman. Ito yung mag-force sa'yo na parang to face your fear o yung takot mo at i-let go mo siya para hindi na mag-serve sa'yo or hindi mo na madala pa sa iyong mga darating na panahon. No? So, expect this week na magkakaroon ka ng transformation, no? And you have the Nine of Wands, which is kung makikita mo dito sa card na to, no? Parang ikaw na lang yung laging nagtatrabaho. Ikaw na lang yung parang nagbibigay lagi or nag-iisip, no? Na ikaw ay puro na lang na ikaw yung parang nagbibigay ng mas sa love, no? Ng mas effort sa love mo, no? So, parang nagre-resilience ka rito eh. Parang you feel like loss of stand ka na rito sa part na to eh. So yung malapit ka na sa success, pero parang nagkakaroon ka ng patig, napapagod ka, parang nakakaramdam ka ng pagod. So, expect this week na magkakaroon ka ng parang, dahil pagod nga yung iyong isip, yung iyong emosyon, yung iyong mental, na mag-expect this week na pahinga mo muna yung isip mo, pahinga mo muna yung lahat, no? Para mas magamit mo siya sa mga susunod pang linggo or sa susunod na mga buwan, no? Para makapagsimula ka sa kung ano man ang gusto mong gawin. Anything sa iyong situation. And you also have the Nine of Pentacles. Si Nine of Pentacles, when it comes to love, is about loyalty, no? Love, and parang ito yung yung practical and reliable ka, no? Parang ito yung slow but steady, no? So, kailangan mo muna magpahinga, give your time or yourself ng oras or panahon para mapag-isip ng mabuti, makakuha ng clarity, no? Makikita mo nga dito sa iyong kinaklarify mo na si Page of Wands, na parang, alam mo yon, tinitignan niya mabuti yung wands niya, no? Na makikita mo may mga dahon na bumubunga, no? Dahil yun yung talagang balak niya at ang gusto niya. So, paano ka nga naman makakapag-isip ng maayos kung magulo yung iyong pag-iisip, or pinipilit mo pa rin ipasok sa isip mo yung mga chaos, yung mga problema, yung mga distraction, no? Paano ka nga naman makakapag-isip? Kasi nakakapagod yun, no? Nakakapagod yung part na yun. So, expect this week na magkaroon ka ng konting pahinga sa iyong, or time sa iyong sarili para makapag-isip at makapag-meditate, no? Para handa na rin para sa mga iyong susunod na gagawin sa iyong buhay when it comes to love man yan, or sa iyong mga balak pa na gawin sa iyong buhay. So, let me clarify naman ang iyong Five of Swords sa iyong career, no? Taurus. So, let me clarify the Five of Swords for our Taurus. Career for our Taurus. Career for our Taurus. One more, please. Wow. Okay. So, you have the Four of Pentacles. You have the Hierophant. Wow. And you have the Justice. Sa career mo, no? Okay. Sa career mo, merong mga medyo overprotective ka sa iyong mga ginagawa sa iyong career. Or kung ano man yung trabaho, kung ano mang paano mo hinahandle yung iyong career, no? Let's say na nandito ka sa isang trabaho, kasi sometimes when we are overprotective with something, no? Ito yung ibig sabihin natin is medyo, I hate to say this word, but medyo insecure tayo ng konti. Dahil if you are not overprotective with something, you are letting it flow na lang eh. Pinapabayaan mo na lang siya na okay lang sa akin. Hindi ako takot, di ako inggit, di ako insecure kung ano man yung mga mangyayari. Magpo-focus lang ako dito sa isang, kung ano ba yung talagang dapat gawin, no? So, sa iyong Four of Pentacles, nakikita ko dito is medyo insecurity ka when it comes to your career, kung ano man ang ginagawa mo, no? And, of course, because of this,
gusto mo lang naman ng stability and gusto mo lang naman ng more savings, gusto mo lang naman ng wealth, gusto mo lang naman ng boundaries, no? Which is understandable naman yung part na yun, Taurus, no? And dahil dyan, siguro ang sinasabi ni Hierophant sa'yo when it comes to your career is maybe instead of being super overprotective sa iyong career, why don't you start off upgrading yourself, upgrading your business, upgrading anything sa career mo, no? Or magsimula ka ng bago na mas matututo ka. Like, si Herpan kasi is about learning, no? It's about, parang ano siya, education siya or knowledge siya, si ating Herpan. So, traditionally, mas maganda yung imbis na super overprotective ka sa isang bagay, sa iyong career, no, better to just upgrade para makuha mo yung talagang confidence na gusto mo, no, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na itong mga to is ako lang ang makakagawa, itong mga ito is alam ko kung paano gagawin, itong mga ito is may clarity ako para kung ano ba yung mga rules, no, yung mga rules, yung mga system, kung paano ba gawin, no, try mong mag slow, dahan-dahan na alamin or pag-aralan, do some research, maaari, makipag-socialite ka sa iba, sa mga group, sa mga team, para mas matuto ka kung ano yung mas makakapag-level up pa sa iyong career, no? Because you have the justice here. Si justice is about yung mga consequences, yung mga unrealistic na siya yung magbibigay ng parang truth integrity sa'yo. No, ito yung magbibigay sa iyo ng accountability sa iyong career para magkaroon ka ng sarili mong confident na ipagpatuloy, i-level up pa ang iyong career, no? At magkaroon ka ng mas mataas na confidence sa sarili mo para hindi ka overprotective at hindi ka masyadong mag-build ng boundaries sa iyong career. So, that's your clarification for your 5 of Swords, no? Kita mo 'yan? No. Okay, so let me clarify naman ang iyong 8 of Cups for our Taurus. So, may transformation ka this week, no? Be mindful lang na maaring magkaroon ka ng transformation for this period of our reading or for this week ng reading natin. So, finance for our Taurus. Okay, so yes, you have the Empress, which is nice, maganda. You have the 5 of Swords and you have the King of Wands. Okay, so unahin muna natin si the Empress, no? So katulad nga ng sabi natin kanina, you need some knowledge sa career mo, no? Or any situation sa buhay mo, no? Maganda yung magkaroon ka ng more learning, more knowledge para magkaroon ka ng more confidence sa sarili mo, no, Taurus? And si Empress kasi is about feminine or divine feminine siya So, parang nurturing, creativity siya. Creative siya sa mga bagay kung nasa beauty ka, no? Nasa beauty industry ka, no? Maganda itong simulan mo na magkaroon ka ng more creative balance or system or rules sa iyong finance, sa iyong career, no? Para mas tumaas pa yung iyong mga pinansyal, no? Because the Empress is about creativity, no? And nurturing siya, no? It's about abundance siya, abundance siya. So, kina-clarify natin si 8 of Cups mo, which is eto nga, umalis siya, which is ito yung parang sinasabi natin na maybe it's time for you to iwanan yung mga hindi naman na nakakatulong sa'yo, no? Iwanan siya, it's not because na iwanan at tapusin or iwanan siya talaga totally. Ang sinasabi ko dito is yung parang aalis ka muna para mag-aral, para mag-level up pa, para humana pa ng mas maganda na maaring makatulong dito sa mga nakatayo mong baso, no? So, yun yung si Empress. Yun yung sinasabi ni Empress sa'yo, no? And, of course, on the way, sa mga, syempre may mga challenges tayo, no? Because you have 5 of Swords. This is about,
pag masyado kang overprotective, masyado kang strategic, no, or masyado kang medyo nawawala ka doon sa part ng let's say na na-overwhelmed ka sa mga nangyayari, sa mga challenges sa pag-aaral, no? And minsan nagkakaroon tayo ng medyo dishonest or parang alam mo 'yon, minsan kasi medyo meron tayong makakapag-meet tayo ng mga argument, meron tayong mga kasalamuha na mga stress or mga conflicts, no? So, ito si Five of Swords kasi. Si Five of Swords when it comes to career is about manipulation and too much strategy na nandun na yung point na nakakapag-manipulate na siya ng iba. So, which is, yun lang iwasan mo sa iyong sa iyong Eight of Cups na kinaklarify natin. And of course, you have the King of Wands. Si King of Wands naman is about ambitious and determination. Meron kang determinado ka namang gawin. No? Determinado kang gawin. Kaya lang, doon sa comfort zone mo ngayon, doon kung saan na okay na ako dito. No? Kumbaga, hindi ka nagtitake ng risk eh. Hindi ka let me say, parang hindi ka masyadong, mas gusto mo kung nasaan ka ngayon. No? Bahala na bukas. Parang today is today, tomorrow is tomorrow lang yung aura mo for ngayon, no? Sa nakikita ko sa iyong takbo ng iyong card. But, sinasabi dito ni King of Wands is, you can do it, no? Parang, andyan yung ambition mo eh. Nandyan yung vision mo. Nandyan yung parang nakikita mo yung big picture. You're taking a decision or taking control sa mga decision mo. Meron kang parang ikaw yung tao na kaya mo mag-take control eh. Parang kung ano yung gusto mong gawin, kaya mong gawin. No? Kaya lang, parang may pumipigil lang sa iyo mismo yung iyong sarili. No? Kahit iisip mo na gusto ko to, no? I want to be leader. If for example, maging leader ka, malaki yung, kumbaga, nandun ka nakikita mo yung big pictures na mga gusto mo eh. Nandun yung ambition mo, nandun yung determination mo. But, no? Sa nakikita nga natin dito, ayaw mong umalis. Ang ginagawa mo lang is you're protecting your own boundaries or yung comfort zone mo. Kasi nga, ito nga yung parang okay ka na dito. Walang, let me say this, there's nothing okay lang sa any situation ng buhay natin, no? Mapa-career man yan, mapa-finance man yan, mapa-love man yan, in any situation in our life, is always, we always want more, no? In short, parang never enough, no? And that's the reality of kung paano tayo mag-isip bilang tao, no? Taurus. So, bibigyan kita ng advice dito, of course, but keep in mind na yung mga ambitious mo, yung mga gusto mong gawin, yung mga gusto mong meron kang lumalabas dito sa card mo kay King of Wands na you are taking control of your life, you're taking control of your own decision, and you can do it. You are so much more na kaya mo pang gawin ng mas level up pa kung ano yung ginagawa mo ngayon. So, go. Parang, parang green light. Go. No? Go mo, i-push mo, umano ka, itry mo. Take a risk, kumbaga. Mag-take a risk ka. So, let me give you advice for this reading for our Taurus. Advice for our Taurus. Advice for this reading, Angel, Spirit Guide, thank you. Advice for this reading for our Taurus. Okay, so you have the Six of Swords, you have the Five of Cups, and you have the Magician. Like I said kanina, no? I-manifest mo lang dahil meron kang magician dito. I-manifest mo lang, keep kasi 'di ba lagi nating sinasabi sa ating sa aking every reading, especially to those personal reading, guys. Lagi kong sinasabi na if you manifest, it's not just you pray, you meditate,
you manifest, you write, di lang yung ganong mga bagay ang gagawin mo or magsisindi ka ng kandila, hindi lang yon. Manifesting is about action as well. Pag wala kang action, hindi matutupad yung mga manifest mo. Kumbaga, si Divine, si Universe lang ang tutulong sa inyo na mapagaan or magbibigay sa inyo ng daan or magbibigay sa inyo ng ibang tao para tumulong sa inyo doon sa mga minamanifest nyo. But kayo pa rin ang magbibuild or gagawa nun para matupad lahat ng mga manifest na gusto ninyo. So, for your advice is you have the swords, which is sinasabi dito is moving on, no? Don't afraid to take a risk, no, sa mga bagay na gusto mo, and don't regret anything na kung mag-failed ka man, kung may mga challenges man, don't regret it daw. Huwag mong sisihin ng sarili mo, huwag mong sisihin ng ibang tao. Just keep on moving forward. Ito yung sinasabi sa'yo ni Six of Swords. Moving on, transition, recovery. No, katulad nga ng sabi mo kanina, to be able to move forward clearly, with clarity, is kailangan mo munang ipahinga ng mga konting panahon yung iyong mind, no? Yung iyong mental. Kasi yan ang importante sa atin. And then, you have the Five of Cups. Si Five of Cups naman ang sinasabi naman dito is experiencing the result, no? Or minsan may mga disappointed ka rin mararamdaman during this, all on the way ng iyong process na gusto mong gawin, no? Talagang minamanifest mo, no? But it's okay because having trouble letting go of the past, no? Sometimes you may be having trouble letting go of the past, however, there's still hope. So, Two of Cups daw ang sinasabi dito is are still upright. Find it in yourself to forgive, learn from your past, but keep moving forward. Ayun yung sinasabi sa'yo ni Five of Cups at yung iyong Six of Cups, no? It's okay. Kung ano man yung mga failure or mga maaring dumating sa'yo, Taurus, it's okay because nandyan si Magician no? You can manifest. Andyan si Universe sa'yo. Sabi ni Universe sa'yo, mag-manifest ka lang, no? Gumalaw ka lang, umalis ka sa comfort zone mo. Kung gusto mong mag-aral pa na mag-aral, kung gusto mo pang matuto ng matuto, makipag-grouping ka, magtanong ka, paano ba itong gawin ng ganito, paano ba simulan yung ganito, paano ba ako magle-level up ng ganito, ng ganyan, no? So, yung mga taong pagtatanungan mo, yun yung mga taong maaaring tumulong sa'yo. Dahil meron kang magician, which is ito yung manifesting from the universe na sinasabi na, go, gawin mo yung mga pangarap, yung mga gusto mong gawin, kaya mo yan, no? Basta may action. Not just in your mind, not just yung staying in your comfort zone, not just yung naintindihan ko yung ganito, ganyan. Okay. Raraos din yan. Okay lang yan, mawawala din yan. Yung mga ganitong galit, yung mga ganitong problema, okay lang yan. Ganyan talaga, life's always. So, parang sinasabi mo na lang sa sarili mo na ganyan talaga buhay lagi may problema. No. Ang problema is, actually kung walang problema, boring ang buhay natin, di ba? Taurus, boring ang buhay natin pag wala tayong problema, wala tayong mga challenges, no? Totoo yan, kahit mapamahirap o mayaman man tayo, kapag wala tayong problema, parang boring Parang, for me, kapag may problema ako, yan yung parang nagbibigay sa akin ng challenge na alam ko na, may matututunan ako dito sa problemang ito. So, imbis na isipin ko, problemahin ko yung problema, ang ginagawa ko is, humahanap ako ng solusyon doon sa problema. Paano ba? Of course, hahanap ako ng solusyon sa problema ko na hindi ako gagawa ng masama, hindi ako gagawa ng makakaapak ako ng ibang tao. Of course, mag-iisip ako ng kung ano yung para makapag-level up sa akin. No? Kasi, kumbaga, binibigyan na nga ako ng problema. Bakit ida-down ko pa yung sarili ko? So, binibigyan ako ng problema. So, ang gagawin ko is, kukuha din ako from the problem. Which is, kukuha ako ng growth, kukuha ako ng learning, kukuha ako ng parang, babawi ako dun sa part na kailangan meron akong matutunan dito sa problema na to. Kailangan meron akong growth
dito sa problema na to. Hindi pwede yung ako na lang yung binigyan ng problema, ako pa yung talagang zero sa huli. So, hindi ako papayag nun. So, binigyan ako ng problema, 50-50 tayo. Parang ganun yung system na iniisip ko when it comes pag may problema ako. So, that's your advice, Taurus. I hope you like it. Medyo mahaba itong reading mo, pero talagang gustong-gusto ko yung mga ganitong reading, no? Gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong reading. And good luck and see you in my next video.